Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 11 miyembro ng New People's Army o NPA ang nahaharap sa kasong may kinalaman sa terorismo, ayon sa Department of Justice o DOJ. Sa isang press release, tinukoy ng kagawaran ang mga suspect na sina Jovito Marquez, Sunny Rogelio, Virginia Torribias, Lina Gompad, Job David, Jessie Almoguera, Rina Grace, Beth Rod Zafra Jr., Daiselyn Malucon at Ivan Zuniga. Sangkot ang 11 sa pananambang sa mga sundalo ng Philippine Army sa Barangay Malisbong, Sablayan, Occidental Mindoro noong May 30, 2023. Bagamat walang naitalang casualty sa pag-atake, tinukoy ng state prosecutors ang insidente bilang act of terrorism. Pinuri naman ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang desisyon ng DOJ. Una nang ibinasura ang mga hiwalay na kaso ng unlawful possession of firearms dahil sa lack of probable cause, maging ang mga reklamong war crimes sa ilalim ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity of 2009. Sandamakmak na repolyo ang itinambak na lamang sa kilometer 21 sa Tubay, Benguet matapos madismaya ang mga magsasaka sa napakababang wholesale price nito sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Libre na ring ipinamimigay ang halos isang truck ng labanos. Base sa huling monitoring ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center, naglalaro sa 3 piso hanggang 15 piso ang presyo kada kilo ng repolyo, depende sa klase. 5 pesos hanggang 18 pesos naman ang wholesale price ng labanos. Ayon kay Mayor Romeo Salda ng La Trinidad, wala silang na-monitor na oversupply ng gulay sa lalawigan at sadyang mababa raw ang itinakdang presyo ng buyers mula Manila at iba pang lugar. Ipinagbawal ng Department of Agriculture DA ang importasyon ng live poultry at poultry products mula sa France at Belgium dahil sa highly pathogenic avian influenza o HPAI outbreak sa kanilang mga bansa. Sa FB post ng kagawaran, parehong nag-ulat ang Belgium at France ng mga kaso sa World Organization for Animal Health o WOAH na nag-udyok sa DA na ipagbawal ang kanilang poultry at products upang maiwasan ang posibleng pagpasok at pagkalat ng HPAI-H5N1 sa Pilipinas. Ang ban sa importasyon ay upang protektahan ang kalusugan ng poultry workers at consumers dahil ang H5N1 ay isang virus na maaaring maipasa sa tao ng mga nahawaan na hayop. Opisyal na nagsimula ang ban nitong Lunes, January 9 at magpapatuloy hanggat hindi pa nawawala ang outbreak. Gayunpaman, ang mga produktong karne na nasa biyahe bago ang pagbabawal ay papayagan kung ang mga produkto ng manok ay napatay bago November 12 sa France at November 16 naman sa Belgium. Ang lahat ng importasyon pagkatapos ng nabanggit na mga petsa ay hindi papayagang pumasok sa bansa maliban sa heat-treated products, dagdag ng Agri-Department. Nakapagtala ng bagong gross sales record ang Metro Manila Film Festival 2023. Sa anunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, kabuuang 1.069 billion pesos ang kinita ng 10 pelikulang kalahok mula nang magbukas ang Film Fest noong December 25 hanggang January 7. Dahil dito, nalampasan na ng 2023 edition ang kinita ng MMFF 2018 na 1.061 billion pesos kahit pa 800 cinemas lang sa buong bansa ang nagpalabas ng 10 film entries kumpara sa 1,200 na sinehan na lumahok noong 2018 edition. Inaasahang lalo pang tataas ang final sales record ng MMFF 2023 dahil sa pagpapalawig ng film festival hanggang January 14. Matapos ang MMFF 2023, lahat ng 10 entries ay papalabas din sa Manila International Film Festival o MIFF na gaganapin sa Los Angeles, California, USA mula January 29 hanggang February 2. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.